Ang bida ay ang balita. Simulan na po natin dito ha. Mamaya po yung mga nagbabaliktaran, mamaya yan po ang i-discuss natin. Pero pag-usapan muna natin itong tungkol dito kay Martin at Hani Lacuna. Ito post po ni Crisette Chu. Okay, salamat po. Pahiram muna ng iyong at napakaganda nitong pinost ni Crisette Chu sa kanyang Facebook ha. Maraming salamat po. Pahiram muna. Martin Luther King. Uy, grabe si Martin Luther King. Martin Luther King, bakit niyo po pinangalan sa tatay niyo yung cancer center ng Ospital ng Maynila po? Pera ba ng pamilya niyo po yung pinagpatayo ng cancer center? Bakit nakapangalan sa tatay niyo? Ikaw personal na gagasto sa 500 million budget ng cancer center na yan. Kowa, pacheck. Pacheck nyo yung apog nito. Ha? Pacheck nyo yung kanyang kakapalan ng mukha. O eto, tingnan natin. Nagtayo po sa Maynila, Ospital ng Maynila, itatayo. Ha? Diyan sa Maynila, sa Maymalate, at ang ipinangalan nito mga politiko na ito ay Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Grabe, no? Akala mo presidente na ito eh. 'Di ba? Epal din talaga itong si Martin, ano? Kaya pala, ito ito si Hani Lacuna. Ito ay kapartido ni Yorme Isko. Para dun sa mga hindi nakakaalam. Sa katunayan, ito si Lacuna, hindi naman magiging mayor to kung hindi dahil kay Isko. Totoo. Kasi kaya lang naman nakasingit ito, vice mayor to ni Isko at kaya pinagkatiwalaan ng taong bayan to dahil kay Isko. Sa katunayan ngayon, galit na mga taga Maynila kung paano inayos ni Yorme Isko, kung gaano niya inayos ang Maynila, ganitong binaboy na itong si Mayor Lacuna. Tapos, ganyong binabaliktad pa si Yorme. Sino ba talaga ang mayor ng Maynila? 'Di ba? Si Yorme nanalo ng kanyang sariling sikap. Ito si Lacuna nakaangkla lang to kay Yorme. Tapos binabaliktad si Yorme. Yun naman pala, meron silang sikreto ni Romualdez. May popondohan palang ospital. At ipapangalan sa kanyang tatay. Abay, grabe. Grabe na ito. Hindi, kayo ba iboboto nyo pa to si Lacuna? Kayo dyan sa Maynila? Pero alam mo, lumabas na rin sa survey ito si Hani Lacuna. Wala ito. Talong-talo na. Sure win din dito si Yorme. Kaya lang, siguro kaya iniiwan niya, kinalimutan niya pagkakaibigan nila ni Yorme. Pag ikaw ba naman, wala akong binibintang pag ikaw ay nadikit kay Romualdez, meron kang pakilagay po sa mga manonood. Ang dumikit kay Romualdez at sumang-ayon at umuo na parang tuta. Dumidila-dila pa. Meron kang dikit kay Romualdez. Sige, pakilagay sa mga manonood natin. Maynila naman, maawa kayo sa ninyo Pero I'm sure hindi na kailangan pakiusapan itong mga taga Maynila, hindi bobo ito Talagang si Yorme. Kasi kay Yorme talaga, naayos ang Maynila. Naku, kakalat-kalat nga ngayon kinampihan pa ito nung isang isang balimbing na broadcaster to si Lacuna. Yung may katulingling. Ay, grabe. But anyway, eto pala yan. Yan pala ang plano nila. 'Di ba? Syempre. Ikaw ba naman mapadikit kay Romualdez? 'Di ba? Sus! Di bali nang ilaglag mo kaibigan mo. Alam mo kasi ito si Lacuna, kung bumaba lang tong vice mayor ang tatakbuhin, sure win to Not because magaling siya. Pero patatawarin siya ng mga taga Maynila sa nagawa niya kasi kinarga siya ni Isko. Same thing naman kay Marcos Kaya lang naman napatawad ng taong bayan niya kaya binoto yan si Marcos dahil
kay BP Sara. Same thing kay Lacuna. Dapat iniisip niya, magiging vice mayor para man sana siya. Dahil sa kakapalan ng mukha, ito'y talagang ambisyoso, gustong sumunod kay Romualdez, parang tuta na. Di ba? Ayan, sige. Okay. Ang tanong nga dito, ang ganda ng tanong ni Crisette, bakit ikaw ba pupunto niya ng ospital na yan? Di ba? Tingnan nyo. Si Yorme, napagawa niya dyan yung bagong ospital ng Maynila na napakaganda talaga naman. Wala tayong masasabi. Pero hindi niya nilagay yung pangalan niya. Hindi nga niya kinukuha ang credit doon. Samantalang itong hindi naman taga Maynila na si Tambaloslos, may ipapangalan sa tatay niya. May kakapalan din ito. Ha? Oo. Baka mamaya papatayo ka ng cancer center. Baka mamaya ikaw una maging pasyente dyan. Baka magka-cancer ka. Baka ikaw naman ang tamaan ng cancer sana. Wag naman sana. Tamba, medyo may kakapalan niyang kakapalan niyang ginagawa mo. Hindi ka naman naging mayor ng Maynila Sino ka ba? Hindi ka naman residente dyan. Hindi ka ba nahiya kay Yorme? Ang ganda ng ginawa niya sa ospital ng Maynila, hindi naman niya pinangalan sa kung kani-kanino. Sino ba yung tatay mo? Pambira naman, Hindi naman, sus, naku, ewan ko sa iyo. Pero anyway, kayo tanungin ko kayo, okay? Etong mga ito, markahan nyo na. Wala pong pilitan dito sa channel ni Coach Oli. Walang pilitan Pero, kung ako lang ang tatanungin nyo, lahat ng dumikit kay Romualdez, may? Lahat ng dumikit kay Romualdez, may? Kaya, hindi ko susuportahan at hindi ko iboboto. At yan po ang sinasabi ng marami. Alam mo, ang dami kong nakakausap na tao Ang daming mensaheng dumadarating sa akin. Ang daming nagme-message. Sabi niya, Coach, boycott natin. Lahat ng dumikit kay Tamba, wag nating iboto. Sabi ko, marunong ka pa sa akin. Bakit mo ako dinidiktahan? Pero yan talaga gagawin ko. Kaya kayo, hindi ko kayo dinidiktahan Pero naman, mga tagay Maynila, huwag nyo lang iboto itong mga ito. Lalo na congressman. Naku! Bira. Kasi ang congressman, pagdikit kay Romualdez, pagdating doon, babanatan lang ang Duterte, wala namang ginagawa. Di ba? Ano ba ang trabaho ng congressman? Gumawa ng batas? O maging judge? O mamigay ng ayuda, kumulekta ng pera para may pang-ayuda? Ginagawa nila, hindi nila trabaho. Gusto nila maging COA, auditor na ng COA. Bay, pambihira naman. Basta bahala kayo. Sabi ko sa inyo, wala namang pilitan Di ba? Basta ako, pagka Duterte, kailangan natin ng numero sa Kongreso, kailangan natin ng numero sa Senado, para hindi abusado yung mga yan. Para sa akin, kung dikit sa Duterte, boto ko. Pero pag dikit kay Romualdez, anong gagawin yan? Kukuha siya ng mga convicted? Kukuha siya ng may mga kaso para diinan ng mga Duterte? Di na rin. Pero walang pilitan. Walang pilitan. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Sige, next topic po tayo. The next performance will start momentarily.